Kayo po yung manalangin, Panginoon. Salamat po sa inyong biyaya. Kayo po ang magpala sa amin, maghamon sa inyong salita. At ganoon din po, Panginoon, ingatan niyo po kami. At kami po ay yung matutunan po namin ngayong gabi, Panginoon, ay may sa puso po namin. Maraming salamat po sa inyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ay, maaari na po kayo maupo. Ayan, so ito po ay mensahe po ng ating pastor sa gabing ito. So, ang pag-usapan po natin, I am calm, for the Lord has been good to me. No, I am calm, for the Lord God has been good to me. No? So, daling salita, tayo po ay kalmado, no, sa Tagalog, dahil ang Panginoon ay naging mabuti sa akin. Sabi dun sa verse, return unto thy rest, O my soul, for the Lord hath dealt bountifully with thee. So, ano ba yung ibig sabihin ng pagiging kalmado? No, minsan, alam mo pinagkaiba ng kalmado sa mapagpasensya, sa patience. Being calm is not showing nervousness, anger, or strong emotions. No, makikita po natin yan sa ibang kapatiran po natin, na minsan inisip mo, bakit kaya napaka-peaceful niyan tignan? Bakit kaya napaka-masiyahin niyan tignan? Di ba meron tayong kasabihan na yung, kung sino pa yung mga palaging palangiti, di ba, laging nakakatuwa, sila pa yung may malaking problema. It means they are calm. So, dito sa binasa natin, return unto thy rest, O my soul, for the Lord hath dealt bountifully with thee. Sabi, bumalik ka sa Panginoon. Marahil napagod ka sa isang linggo, from Monday to Saturday, marami kang tinrabaho, marami kang kinainisan, marami kang pinagdaanan. Ang sabi lang ng Panginoon, return unto thy rest, O my soul. Bumalik ka sa akin. Punta ka sa simbahan. Magpahinga ka. Hindi natin may iwasan yung mga setbacks. We cannot avoid them. We may lose a job, relationship, or your health. We start to fear and worry. Pero, sabi ng Panginoon, kalma lang. The Lord has promised to take care of us. God says in Proverbs chapter 14 verse 30, a sound heart is the life of the flesh, but envy the rottenness of the bones. God says that a heart at peace is a healthy heart, and the heart gives life to the body, but envy rots the bones. Marami po tayong iniisip, pero pag tayo po ay payapa, kumbaga parang sabihin natin, dead ma sa bashers. Di ba? Hayaan mo lang sila. Di ba? Magkaroon po tayo ng peace at heart. Pero pag tingin tayo ng tingin sa kanila, kinainggitan po natin sila, ang sabi, it rots the bones. Kung sino pa yung laging galit, laging naiinis, laging may kaaway, makikita nyo po yung pagtanda ng itsura. So it means tayo po dapat maging payapa po. Dapat iniisip po natin, ano ba yung gusto niyong ipakita sa akin ng Panginoon? So every one of us can look back and see the hand of God on our lives. Ang tanong ko lang po, naging mabuti po ba sa atin ang Panginoon? Lagi pong mabuti ang Panginoon po sa atin. I am calm, for the Lord God has been good to me, so I start remembering how far God has brought me. Start remembering how far God has brought me. Sa mga tagal na po sa simbahan, for 15 years, 10 years, 25 years na po sa simbahan. May mga pagsubok pong dumarating every year, every month. Pero we need to start remembering how far God has brought me. Napagdaanan ko na ito Dinala na ako ng Panginoon dito. Itong haraping naming challenges, kayang-kaya ko na ito. Napatunayan ko na ang Panginoon. Di ba sabi sa Psalms chapter 77 verse 10, and I said, this is my infirmity, but I will remember the years of the right hand of the Most High. I will remember the works of the Lord. Surely I will remember thy wonders of old. And verse 12, I will meditate also of all thy work and talk of thy doings. So dun sa verse 11 and 12, sinasabi ni David, na alalahanin po natin yung ginawa po ng Panginoon sa atin. At hindi lang po natin alalahanin, mag-meditate po tayo. Na may problems po tayo ngayon. Sino po bang walang problema dito? Lahat po tayo may pinagdadaanan. Estudyante, nagtatrabaho, sa relationship, lahat po meron.
Pero sabi ng Panginoon, you should meditate also of all thy works and talk of thy doings. Lord, kailangan kong tignan ano ba yung ginawa mo sa akin in the past. Maybe it will help me to recover. It will help me para umusad, para mag-go forward. Maybe God has opened doors that should have never opened for you, just as He did for the Israelites. Remember, He has helped you accomplish things you never could accomplish on your own. Meron tayong mga bagay sa ating mga sarili na hindi po natin nakikita na kung wala ang tulong ng Panginoon, hindi natin magagampanan, hindi natin masosurvive yung isang bagay na yan. Tignan po natin, di ba, tayo po, every time na may nangyayari sa ating buhay, di ba, those memories ng pictures. Di ba, pag nakita mo, itong 5 years ago, di ba, sa Facebook or social media, may 5 years ago, 2 years ago, di ba, parang nag-throwback. Di ba, pag ikaw nakikita mo yun minsan, matatawa ka, or mixed emotions, may inis ka. Pero then, sabi mo, grabe, ganito pala yung itsura ko dati. So, isipin nyo lang po how much more yung ginawa sa'yo ng Panginoon pa nag-throwback ka. Do you still realize na nandito ka pa rin kaya? Kung baka nakatayo pa rin ba tayo sa ating mga paa? So we need to remember how far God has brought us. And number 2, we are calm, for the Lord God has been good to me, so I start leveling up my faith. We need to start leveling our faith. Darating na po ang revival, ang ating community service, ang ating pong anniversary. We need to start leveling our faith. Kahit ano pong turo ng ating pastor, kahit ano pong payo ng ating mga preachers, kahit ano pong sabihin ng inyong mga kaibigan, pag tayo po mismo hindi po natin nilevel up yung faith natin, wala pong mangyayari. Isipin niyo lang po, tayo po, pag humingi po tayo ng payo, di ba, kay pastor, or sa trabaho, pag tayo po kayo sa po natin yung boss natin, di ba, they will give us feedbacks na mga ganda. Pero at the end of the day, after mo silang kausapin, nasa atin pa rin po ang choice. Yung sinabi ba niya gagawin ko o hindi? So, mag-uumpisa po yung pag-level po ng ating faith sa ating pong sarili. Ang Panginoon po, hindi niya po pwedeng itaas yung faith natin. Ibibigay niya po tayo ng challenges para po tumaas yung ating pananampalataya. You will not expect, di ba sabi nga, hindi tayo pwedeng puro salita, dapat may gawa. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So, tayo po, ang Panginoon, bibigyan lang po tayo ng challenges para po mag-increase ang ating faith. But as we grow in faith, we need to depend on God. Marahil yung emotions po natin, di ba, na-overwhelm po tayo. Lord, dami pong commitment. Daming kailangan ayusin. Lord, ang dami pong bayarin. Ano yung kailangan mong gawin? Maybe we need to start leveling our faith. Diba sabi ng ating pastor, yung problema mo ngayon, or last year, or 5 years ago, kung yun pa rin ang problema mo ngayon, hindi tayo nagle-level up. Sabihin nyo, kumbaga, sa laro, sa games, sa basketball, di ba, sa volleyball, or any sports, or any video games, pag ikaw, siyempre gusto mo mag-level, tumaas. Nasa level 1 ka, kinabukasan gusto mo na mag-level 2, gusto mo mag-level 10, umaangat, hindi pababa. So, ganoon din po ang pananampalataya po natin sa Panginoon. Dapat po, every year, umaangat po. As long as our faith increases, siyempre po, yung problema, yung challenges, umaangat din po. Kumbaga, pantay lang din po yan. Sabihin, Lord, yung problema ko ngayon, malaki. Sabihin, yung faith mo nag-increase na. Hindi po ba nakakatuwa yun? Lord, yung binabayaran kong bills, ganitong nasa presyo lang. Pero, Lord, tumaas ngayon, nakakayanan kong bayaran. Sabihin, Lord, yung kinikita ko, yung pinagpapala nyo ako, Lord, nakikita ko na. So it means that tayo po, when we experience fear, sadness, anxiety, confusion, turn your attention to the Word of God. There's nothing more important than to read the Word of God. So it means tayo po, we live by faith, not by sight or by our feelings. The situations that will stretch your faith
most will be those times when life falls apart and God is nowhere to be found. Na-experience na po ba yan? Lord, malaki po yung problema ko. Di ba? Na tayo po ay, Lord, di kita maramdaman. This happened to Job. Nangyari po ito kay Job. Marahil na-experience nyo po ngayon, na-experience na po natin. One single day, he lost everything. His family, his business, his health, all his possessions. Ngayon, binasa ko, tinignan ko po yung Job, the book of Job. For 37 chapters, God said nothing to him. Diba, pag binasa nyo po, parang tinitignan ko, ano bang sinabi ni Job? Pero si Job, pinagtatanggol niya yung Panginoon. How many yung tao na pupunta kay Job, imak mo na yung Panginoon. Talikuran mo na, iwan mo na yan. Pero nakita ko ito, sinasabi ni Job, He is my Savior. I will still depend on Him. So kahit anong mangyari, sa Kanya pa rin ako. How do you praise God when you don't understand what's happening in your life and God is silent? Sa mga young people, minsan pag alam mo ng galit ang magulang, hindi ka nakikibuin, hindi ka napapansinin, mararamdaman mo. Diba ganoon naman po, pag tayo po ay galit na, naiinis na, minsan dahil ayaw po natin makapagbitaw ng masamang salita, hindi na natin kinakausap. Sipin nyo, ganoon po yung nararamdaman ni Job. Baka hindi na ako mahal ng Panginoon. Baka iniwanan na ako ng Panginoon. How do you stay connected in a crisis without communication? How do you keep your eyes on Jesus when they are full of tears? Kaya sabi po sa Job chapter 1 verse 20 and 21, Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshipped, and said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Sipo niyo si Job, sinamba niya po yung Panginoon. Nag-worship pa rin po siya. Hindi lang siya nagsamba, hindi lang siya nag-worship. Sipin niyo, sinira niya yung kanyang mantle. Diba? Sinave niya yung kanyang ulo and fell down upon the ground and worship. Ganoon na lamang po yung pananampalataya ni Job sa Panginoon. Tayo po, wala po tayo sa ganung point, sumusuko na po tayo. Nawawala na po yung pagtitiwala natin. It means, yung ginawa po ni Job, he poured out all his emotions. Unload every emotion that you are feeling. Diba? Pag tayo po nagsabi sa ibang tao, naramdaman po natin yan, minsan parang wala kang makakuha. Wala man ako nakakuhang support, wala man ako nakakuhang parang magandang payo, magandang advice, pero iluhod mo sa Panginoon. Iiyak mo sa Panginoon. We have different battles every day. Pero ang tanong, niluhod po ba natin yan sa Panginoon? Sabi ni Job in Job chapter 29 verse 4, As I was in the days of my youth, when the secret of God was upon my tabernacle. For the days when he was in prime, God's intimate friendship blessed his house. God can handle your doubt, anger, fear, grief, confusion, and questions. Kausapin niyo po muna ang Panginoon. Because only God can handle your doubt, anger, fear, grief, confusion, and questions. Mahirap po magtanong sa ibang tao ng solusyon. Balik po tayo sa Biblia. Ano ba yung sinabi ng Panginoon? Diba? Walang ibang tao ang makapagpataas po ng ating pananampalataya. It's just your relationship between you and God. Hindi mo pwedeng i-depende yan sa preacher mo. Hindi mo pwedeng i-depende yan kay pastor. Hindi natin pwedeng i-depende yan sa ibang tao. Tandaan po natin, it's our choice. We need to start leveling our faith. Lord, I want to increase my faith. Lord, tatasan ko yung giving ko. Lord, mas lalo ako magiging active sa ministry. Para, di ba, minsan po pag nasa church po tayo or nasa ibang bagay, di ba, pag tayo po gusto po natin yung may problema tayo, may suliranin, di ba, may ginagawa tayong ibang bagay para lang makalimutan lang palandali. Ganon din po sa simbahan.
Baka kailangan mo maging active palalo sa ministry. Baka kailangan pang magbigay. No? Baka kailangan pa nating kumilos para sa Panginoon. Baka nangihina na tayo, but we need to start leveling our faith. And we need to start remembering how much God loves me. Kung isipin po natin or tandaan po natin, gaano ba ako minahal ng Panginoon? He will never stop loving you. He won't love you anymore or any less. His love is unconditional and eternal. Napapansin niyo po, di ba yung mga magulang, no, sabi natin yung mga namatay sa mga drugs, di ba? Napapansin niyo po yung pagmamahal ng magulang, kahit alam nilang mali yung ginagawa ng kanilang mga anak, di ba? May mga bisyo, may ginagawang mga kalokohan, pero still, the love of their parents is unconditional. Makikita nyo sa balita, anak ko yun eh. Tagal nang nawawala, di pa rin mahanap ngayon. Pero alam naman nila na mali yung ginagawa. Pero their love is unconditional. Ganon din po mas lalo hinggit sa Panginoon. The love of God is unconditional. So dapat tandaan natin, Lord, naging pasaway na ako. Ilang beses na ako nag-backslide. Lord, ilang beses na akong hindi nagtrabaho sa ministry. Lord, ilang beses na ako naging pasaway sa simbahan. Pero di ba sabi ng Panginoon, bumalik ka lang sa akin. And I will give you rest. So it means tayo po, when we invite God into the front door of our life, fear goes out the back door. Lagi ko nga natatandaan ang sinasabi ng ating pastor, no, pag tayo po ay gumawa ng mali, kapalan na rin po natin gumawa ng tama. No, bakit? Kasi, di ba, nakagawa tayo ng mali, nalaman ng mga tao, nakita, then mas lalo natin pag-igihan gumawa ng tama. Why? Because once we started the act of God sa ating buhay, then yung takot, yung inis, yung galit, yung kasalanan na yan, unti-unting mawawala. Unti-unting napapalitan. Love and fear cannot stay together. In real love, there is no fear. God is perfect love and He drives out all our fear. That's why when we pray, pag tayo po nag-pray, huwag tanggalin po natin yung takot. Baka hindi sagutin ng Panginoon yung prayer ko eh. Baka hindi sagutin ng Panginoon or hindi ibigay ng Panginoon yung gusto ko eh. Huwag po natin isipin yung isipin po natin intimately sa Panginoon, Lord, ito yung nararamdaman ko. Lord, hindi ako abahan. Lord, ibigay mo man o hindi, still I will praise you. The more you get to know God, the less you will be afraid. No? Pag tayo po, mas lalo po ating nalalaman o mas nakilala ang Panginoon, the less will be afraid sa mga problems or challenges na meron po tayo. Diba ngayon po, bagyo. Ilang bagyo na dumaan. Ngayong July, ilang ulan na. At marami pang darating. No? Dito po, nawawala yung takot natin. Marami pang darating na challenges. Mas lalo po nating ilapit yung ating pong sarili sa Panginoon. Ang hirap po, inahayaan lang po natin. No, yung takot ay manahan po sa ating sarili. Ayun po, darating po yung anniversary. Yung bisita ko kaya pupunta. Yung bisita ko kaya darating. Yung pinagpipray kong bisita, kamusta na kaya? Huwag po tayo mapagod. Yung takot na po yan, palitan po natin. Gawin po natin ng aksyon. Puntahan natin. Pag-pray natin. Sabi nga natin, Pastor, kulitan po tayo. Kailangan mong kulitin yung bisita. Diba, kaya nga importante na bago tayo mag-anniversary, there's a revival. Para po tayo ma-challenge, mahamon. Start remembering how much God loves me. Kung tayo po, naalala po natin yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, dapat po mas magandang i-share po natin or ibahagi sa iba. And next, I am calm, for the Lord God has been good to me, so I start remembering that God's plan is good. Always remember, God doesn't have bad plans for you. Pero hindi ibig sabihin po nun, nothing bad will happen to you.
Wala palang masamang plano ang Panginoon sa akin, pero bakit ang daming nangyayaring masama sa buhay ko? Sabi po sa Romans chapter 8, verse 28, and we know that all things work together for God to them that love God, to them who are called according to His purpose. Huwag mo natin kakalimutan, all things work together for good to them that love God. Ang tanong po, mahal po ba natin ang Panginoon? So, pag tinanggal po natin yung pagmamahal natin sa Panginoon, all things will not work together for good. Sabihin po, dapat po nakasentro po yung ating ginagawa, yung ating trabaho, yung ating pag-aaral, yung ating pong business sa pagmamahal at kagustuhan ng Panginoon. Kaya yung plano po ng Panginoon sa atin ay napakaganda po. Kung ikaw ay businessman, mas gusto ng Panginoon, palaguin pa yan. Mas kumita ng marami. Kung ikaw ay nagkatrabaho, gusto ng Panginoon ma-promote po tayo. Sa mga estudyante, gusto niya magawa kayo ng mga gandang grades. But without the love of God, it will not work. Diba sa mga may asawa po, diba? Pag kayo po, diba, pag wala pong pagmamahal, the relationship or the family will be broken. So the Bible says all that happens fits into God's good plan, not just the good stuff. He can and will bring good out of anything. Yung pangit na nangyayari po sa ating buhay, kaya ng Panginoon palabasin yan ng maganda. Kaya pong baliktarin po ng Panginoon yan. Anyone can bring good out of good. God specializes in bringing good out of bad. Ilang testimony na nakita po natin na nangyari sa buhay ng mga tao, 180 degrees ang nangyari. Meron nga isang video na parang nade-delay po tayo. Di ba, parang nalilate siya palagi, may nangyaring aksidente. Bakit kaya? Di ba, bakit? Kasi minsan dinedelay tayo ng Panginoon, baka mamaya tayo yung naano sa aksidente. Dinedelay tayo ng Panginoon, baka mamaya may mangyari sa ating masama. So yung mga pangit na bagay na nangyayari po sa atin, ay pinapaganda po ng Panginoon yan. Mayroon nga, hindi ko na share yung photo, pero yung bamboo, diba sabi nga, for 5 years, no? Wala po kayong makikita pag kayo nagtanim. No, pag yan nilagay mo, I think that is Chinese bamboo. For 5 years wala kang makikita. Diba, parang makikita mo, patay na kaya to? Bunutin ko na lang kaya? Pero after 5 years, yung 6 weeks straight na yan, makikita mo yung paglago ng bamboo. It means yung pangit na nangyayari, dinidevelop yan ng Panginoon sa ilalim. Yung foundation ng bamboo, dinidevelop ng Panginoon yan doon sa ilalim, sa hindi natin nakikita. Diba tayo po, hindi po natin nakikita yung bawat problema ng kapatiran. Diba? Pero makikita po natin yan, gano'n kaya siya katibay pag may suliraning nangyari. Diba? Pag yung bamboo, kahit ilang bagyo na dumating, diba? Kahit sobrang bend na yan. Pero pag nawala na yung bagyo, nakatayo pa rin yan. Ang tanong, ganoon din po ba tayo? Both of those are truth revolve around us. But we must choose faith over fear. Marahil dumating na ayoko nang lumabas. Takot na ako, ayoko nang bumalik. But we must choose faith over fear. When you're experiencing a setback, trusting that God loves you and has a plan for you is not easy. But it's the only path forward. Ito po natin dito, di ba, yung ating Panginoon na, Lord, I know na yung plano mo ay maganda para sa akin. Ano ba yung dapat kong gawin? Hindi madali yung pinagdadaanan ko. Lord, yung commitment ko ngayon, yung dadaling kong bisita, yung pinagpipray ko po, Lord, aking health, business, ilapit mo lang sa Panginoon. Start remembering that God's plan is good all the time. Push all out the fear, the pain out, because God's plan is always good. Hindi po tayo pinagplanuhan ng Panginoon ng masama. Hindi pinlano ng Panginoon kay Job na mawala lahat sa kanya. It's a test of faith.
Ganon din po sa atin. Maybe, tayo po nakikita natin, wala na akong pag-asa. Diba? Pero nakatayo pa rin po tayo. Just, itong bagyo, sabi ko, nung Thursday, no, tinamaan po yung itong Pangasinan, no? Sabi ko nga kay Mama, kasi lahat po na namin, lahat ng puno, tumba. Lahat po, baha sa bahay. Hanggang ngayon po, baha. Ayan. So sabi ni Mama, sayang yung pinaghirapan ko, sayang yung inalagaan ko mga puno. Ilang mangga yun? 10 puno. Namumunga, tumba lahat. Sabi ko, isn't it, hindi ba maganda yon na safe pa rin yung bahay? Di ba, kumbaga parang yung iba nawalan ng bubong, daming nawalang mga alagang hayop. Sabi ko, yung mga katabi naming bahay, sira yung bubong, nilipad. Sabi ko, hindi ba maganda yung mga puno, no, hindi bumagsak dun sa bahay? Di ba? Sabi ko, God's plan still good. Sabi niya, ngayon, may parating pong bagyo na naman. Sabi nga ni Mama sa akin, naku, hindi pa tapos ang problema, may parating na naman na bagyo. Tatama na naman daw po sa Region 1, no, sa Ilocos. Sabi ko, magkakahupa lang ng baha, parang panibagong challenges na naman. Di pa nakakapaglinis. Sabi ko nga doon sa parang underground namin, madami na pong ahas. No? Sabi ko, kasi tabi lang po kami ng palayan eh. No? Pag talagang bumaha, talagang dahil underground, wala pong lalabasan, no, sabi ko, naku, no, mahirap. Ang mahirap pa daw, wala pang kuryente. Ay, hindi mo alam baka saan na gumagapang. No? Sabi ko, still you're safe. No? Yung tahanan, maayos pa rin. Paano pag ganun po nangyari sa atin? No? Hindi pa tapos, sabi nga niya, hindi pa nakapaglinis dun sa bahay. Siyempre, hindi rin po makauwi. No? Tanong ko nga si John Rapp kanina, sabi ko, makakatawid na kaya? Kasi gusto nang umuwi ng nanay ko eh. Gusto niya maglinis. Baka kami pag-uwi namin, puro ahas na yung nasa loob ng bahay. No? Pero sabi ni John na pwede na daw. Pero pagdating naman doon, hindi rin po makakakilos. Wala pong kuryente. No? Sabi ko, still, God is good. Marahil yung challenges, di ba parang ilang araw pa lang. Di ba natapos yung bagyo, almost Sunday, lumabas. Wednesday pa lang ngayon, may bagong haharapin na naman. So, always remember that God's plan is good. Sabi ni Mama, itong mangga na to, di ba, 15 years na. Hindi ko akalain na isang hangin lang. Di ba, tumumba na lahat. So, ganoon din po sa buhay natin. Maraming bagyo pong darating. Marami pong challenges ang darating sa atin. But remember, God's plan is good. And we need to start recognizing that God is the source of everything I need to live. Start recognizing that God is the source of everything I need to live. He is the good shepherd who feeds, leads, and meets your needs. Sabi sa Psalm chapter 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, I shall not want." You don't have to look anywhere else. Di mo kailangan pumunta sa government, sa ibang tao, sa iba pang mga, kung anong meron po tayo sa ating mga ari-arian. Pero sabi, you can lose your health, you can lose your job, you can lose your good looks, you can lose your family, you can lose your life, but you cannot lose God. Di ba? Kahit ano pong mangyari sa ating buhay, mawala man ang lahat, but God will never be lost. Di ba? Marami na po tayo narinig ng testimony rin. Di ba? In their deathbed. Di ba? Sabi nga ni Steve Jobs, it's just between you and God. So it means, tayo po, yung pagtitiwala po natin sa Panginoon, if we want to have a peace in mind, di ba, umasa po tayo sa Panginoon. Lalo yung kaibigan mo, hindi umaasahan, hindi natin mauutangan, hindi natin mahihiraman, hindi natin mapagkakatiwalaan. Kahit nga sa magkakapatid. Di ba, pagdating sa pera, pagdating sa lupain, hindi natin maasahan ang mga tao. Pero sa Panginoon, yung tiwala po natin, dapat po hindi po mawawala.
Yung challenges na meron po tayo, only God can supply the solution. All we need to do is to trust. Ilang tao lang na pagkatiwalaan po natin. Ilang tao na rin po ang sumira. Di ba? At the end of the day, na before you sleep, di ba, kasama mo lang ang Panginoon. Tanging Panginoon lamang ang makapag-supply ng solution. Sabi sa Matthew chapter 6, verse 33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So why do we worry so much? Worry may be the most common sin on the planet. It is a direct result of forgetting that God is good all the time. You can pray or you can panic. Dapat, dalawa lang po palaging sagot yes or no. Gagawin ko ba o hindi? Itutuloy ko pa ba or titigil na ako? If you're not praying, you're panicking. You can worry or you can worship. Or, if you're not worshiping, you are worrying. Normal po sa tao mag-worry. Normal po yan na dumating sa atin na mag-isip po tayo. Pero sabi po sa Matthew chapter 6, verse 25, "Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?" Clearly, God doesn't want you worrying about anything. Kaya po tayo nag-worry kasi hindi po tayo nagtitiwala. Kaya po pumapasok po sa atin yung worry, yung pag-iisip po, kasi po hinahayaan po nating pumasok. Nababawasan po yung ating tiwala sa Panginoon. Tanggalin po natin yung worry habit. Di ba, nag-worry ako, ano kayang mangyayari bukas? Ano kaya yung gagawin? Ano kayang mangyayari sa aking trabaho, sa aking business? So we need to stop that. The best place to start is prayer. Gusto natin matanggal yung worry, yung anxiety, start praying. Once we recognize that God and only God can give us the solution and to get the best out of us, ilapit po natin sa Panginoon. Ibigay po natin. That's why when we pray, tayo po ngayong gabi, pag tayo po nag-pray, mga kailangan po natin ipag-pray, ilapit po natin sa Panginoon, we talk to God. No, ilapit po natin yan sa Panginoon. Huwag po nating hayaan. No, maybe this is your time. No, ito lang yung time na Wednesday prayer na makasama ang Panginoon. Diba, minsan, tayo po pa nagbabakasyon. Diba, minsan, may time makapag-relax. Ganoon din po sa tahanan ng Panginoon. In one whole week, pagod po tayo. In one whole week, madami tayong inisip na problema. Punta po tayo dito sa Panginoon. Ilapit po natin. Kung pag kayo po nagpunta sa ibang bansa, no, nagbakasyon or ibang lugar, you make the most out of it. Ganon din po sa simbahan. Dito ka na, kausapin mo ng Panginoon. Makinig na tayo, mag-pray na tayo, umawit ka na. That's why our pastor is telling always, as if this is your first time, best time, and last time. Ay, turing po natin na, Lord, maybe this is my last worship. Lord, maybe this will be my last prayer. Ibibigay ko na po lahat sa inyo. Tayo po tayong lahat at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita. Lord, salamat po na magiging kalmado po kami dahil sa inyong salita, Panginoon, na patuloy kaming nahamon at nagbibigay ng comfort sa amin. At ganoon din po, salamat Panginoon sa inyong biyaya na pinakita po sa amin. Sa pangalan ni Jesus, mga kapatiran, the altar is open. So sabi nga ng Panginoon, if we want to be calm, lumapit po tayo sa Kanya. Maybe this is the time that we need to go and kneel down at the altar of God to remember everything that God has been good to us. Dito po sa altar, lapit po natin sa Panginoon.
Go to your family and pray